Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Kumusta ho kayo mga kapatid? Ibig ko pong magsimula sa isang maiksi lang pong ilustrasyon. Ito po ay isang kwento ng mayamang Kristiyano at isang mahirap na Kristiyano. Isang araw ng linggo ay may dalawang lalaki na nagpasyang sumamba sa Diyos. Sabi ng mayaman, "Araw ngayon ng linggo, magbibihis ako ng maganda para matuwa ang mga makakakita sa akin. Dadalhin ko ang aking tithes and offering, lalo na't ako ang may pinakamalaking offering. Malamang mapapansin ng lahat ang aking kaloob. At ako ay uuwing masaya pagkatapos ng simba." At ang sabi naman po ng mahirap, "Diyos ko, sa umagang ito, tanggapin po ninyo ang buong puso kong paglilingkod. Narito po ang aking handog na may buong pagpapakumbaba. Banalin niyo po ito at tanggapin." Sino po kaya sa dalawang Kristiyano ang pinaging banal ng Diyos ang handog habang sumasamba? Tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito na muli kaming mga magkakapatid ay inyong tinipon upang muli ay makapagbulay-bulay ng inyong mga salita. Salamat po, O Diyos, sapagkat maging kahit po kami ay mga naka-online lamang, ay nandoon pa rin po yung aming pagnanasa upang ang inyong mga salita ay aming marinig. O Diyos, sa gabi pong ito, dalangin ko po na nawa po, hindi po ako ang makita ng aking mga kapatid, kundi ang inyong mga salita na siyang kanilang maririnig. Salamat po, Panginoon, at sa inyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan. Isang magandang gabi nga po muli sa ating lahat. Ang pinaka-topic po natin ay ang sanctification through worship. Pinagiging banal sa pagsamba. Yan po. At ito po ay matatagpuan po natin sa mga bilang 7 verse 5 at sa mga bilang 9, 1 hanggang 5. Ang sabi po sa mga bilang 7:5, "Tanggapin mo ang mga handog nilang ito upang magamit sa paglilipat ng toldang tipanan." Ayan po. O yung paglilipat ng tabernakulo. At ang sabi naman po sa bilang 9:1-5, "Nang unang buwan ng ikalawang taon mula nang umalis sa Ehipto ang mga Israelita, sinabi ni Yahweh kay Moises sa bundok ng Sinai, iutos mo sa buong Israel na ipagdiwang ang pista ng Paskwa sa takdang panahon. Paglubog ng araw sa 14 na araw ng unang buwan ayon sa mga tuntunin tungkol dito. Gayon nga ang ginawa ni Moises. Ipinagdiwang nga nila
ang pista ng Paskwa sa ilang ng Sinai noong gabi ng ika-14 na araw ng unang buwan. Sanctification, pinagiging banal. So, ang ating nga pong topic ay sanctification through worship. Pinagiging banal sa pagsamba. May 3 puntos lang po ako, mga kapatid, na atin hong pagbabahaginan. Ang una po ay ang tabernakulo o tuldang tipanan. Lugar ng pagsamba na pinagiging banal sa pagsamba. Ang tabernakulo o ang tuldang tipanan, ayon po sa bilang 7:1. Ang sabi po dito, nang ganap ng matapos ang tabernakulo, pinahiran ito ni Moises ng langis at itinalaga ito kay Yahweh. Yan po. Gayun din ang mga kagamitan, ang altar, at ang lahat ng kagamitang ukol dito. Maliwanag po na sinasabi ng mga talata na lahat ay itinalaga para kay Yahweh. Ang tabernakulo o ang toldang tipanan at lahat ng mga kagamitan, ito po ay pinagiging banal ng Diyos dahil ito po ay Kanya. Ayan po. Sa panahon at konteksto po ngayon, ang iglesyang konkreto at lahat ng mga gamit na itinalaga sa pagsamba ay para po sa Diyos lamang. Ito po ay lubos na inihahandog din sa Diyos at hindi dapat pabayaan o gamitin kung saan-saan lamang, sapagkat ito po ay itinuturing nating mga banal. Ang bahay-sambahan o ang iglesia ay dapat manatiling malinis at lahat ng panahon at manatiling malinis sa lahat ng panahon at kaaya-ayang tingnan. Ang mga kagamitan po dapat na nasa maayos at magandang kalagayan. Ito po ay pagpapahalaga sa mga bagay na para po sa Diyos. Ikalawa po, handog. Handog na pinagiging banal sa pagsamba. Bilang 7:5. Sa ating pong pagsamba, minsan ang akala po natin ang pagsamba ay ang lingguhang pagpunta lamang sa church, ang maituturing na kalugod-lugod na pagsamba sa Diyos. Ngunit hindi lamang po iyon. Maging ang ating mga dalang hain, kaloob o di kaya yung ating mga tithes and offering, kapag po ito ay ibinigay natin sa iglesia ng buong pananalig at pagsunod sa Diyos, ito ho ay isang haing handog na pinagiging banal ng ating Panginoon. Maging po ang ating mga paglilingkod, maliit man o malaki. Kapag ginawa pong buong pananalig
sa Diyos ay nagiging banal na paglilingkod po ito sa ating Panginoon. Sinasabi po nating banal. Sinasabi po nating banal. Sapagkat may mga paglilingkod din po o kaloob na hindi po katanggap-tanggap sa ating Diyos. Lalo na po kung ito ay isang pagpapaimbabaw lamang. Ayan po. At sa ating pangatlo, pagtitipon na pinagiging banal sa pagsamba. Mapapansin po natin na sa chapter 9:2 na ipinag-utos mismo ni Yahweh ang pagdiriwang ng pista ng Pasko. Sa mga talatang ito, ang Diyos na nagtatakda ng kabanalan ay siya rin pong nagsabi na ipagdiwang po ito sapagkat ito po ay banal. Ang Diyos po ang nagbibigay ng kabanalan sa mga gawaing pagtitipon ng mga mananampalataya. Kung kaya dapat po lahat ng mga gawaing pagtitipon, malakihan man po ito o maliliit na grupo, dapat po ito ay isakatuparan ng may buong kabanalan. Ang malungkot lamang po, minsan ay parabang binabaliwala na ng mga Kristiyano ang kabanalan ng mga gawain. Bakit po nasabi pong ganoon? Dahil po parang ginagawa na lang pong yung bang parang paisi-isi na lang po ang pagdalo dito. O yung bahong parang mga napipilitan lamang para sumama sa gawain. O kaya sumama dahil hindi ho yung mismong gawain ang kanyang tukoy. Kundi may ibang purpose po siya doon sa pagpunta doon sa gawain. Ayan po. Nang panahon po ng mga Israelita, kapag sinabing maghanda ang buong bansa sa pagdiriwang, lahat po sila ay talaga pong nakahanda. Dahil ang gawain po ay napakabanal sapagkat si Yahweh po ang may utos o may akda nito. At sa huli ho, at dito po ako magtatapos, ang Diyos lamang po ang gumagawa upang ang anumang bagay, lugar, kagamitan, o gawain ay nagiging banal. Tanging si Yahweh lamang ang gumagawang banal dito at siya rin ang tumatanggap. Ang atin pong buhay o anumang bagay na dala po natin para ihandog ay gawin po nating buong pagsunod at buong pananalig sa Diyos upang sa ating pagsamba gawing banal ng Diyos ang lahat. Ayan po. Maraming salamat at tayo po ay manalangin. Aming Diyos, salamat po sa inyong mga salita na aming napagbulay-bulayan sa gabing ito. At salamat po, Panginoon, nawa po ay
talagang maging banal kami, maging karapat-dapat kami sa inyo, Panginoon. Nawa po, Panginoon, patuloy niyo po kaming gabayan, at nawa po, O Diyos, ang buhay namin ay talagang nakalaan lamang po sa inyo. Pagiging banalin niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin sa gabing ito at habang kami nabubuhay, Panginoon. Maglingkod po kami sa inyo na may pagsunod at may pagpapakumbaba. Salamat po, O Diyos, at ito po ay aming ipinasasalamat, ibinabalik sa inyo, O Panginoon, sa tayong pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen.